Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ana, at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko, na puno ng mga lihim, pagsubok, at mga desisyong nagbago ng lahat. Marahil sa kwentong ito, madadala ko kayo sa isang emosyonal na paglalakbay, isang kwento na puno ng pagnanasa, kalituhan, at ang magulo kong relasyon sa asawa ko, si Arnold. Kung may matutunan kayo mula sa kwento ko, sana magbigay ito ng kaunting liwanag sa mga desisyong mahirap tanggapin. 3 taon nang nasa abroad si Arnold, at nung dumating siya, ramdam ko agad ang pagbabago. Sabik siya, at hindi lang sa mga anak namin, kundi pati sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero heto ako, nagsisimula akong magtapat sa inyong lahat. Matapos ang 3 taon ng matagal na pag-aantay, nang bumalik si Arnold, hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng ganitong klase ng problema. Hindi ko inaasahan na sa unang gabi pa lang ng pagbabalik niya, parang wala na akong lakas na itulak siya palayo. Ang mga gabing magkasama kami, puno ng init at pagnanasa, pero may nagbago sa akin. Hindi ko siya maipaliwanag, hindi ko matanggap ang pakiramdam na ako lang ang sabik sa kanya, at siya, parang wala nang pakialam. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, si Dwayne, ang kapitbahay namin, ay dumaan para magtulong sa mga repairs sa bahay. Kung magkasama kami sa mga gawaing bahay, tahimik lang kami. Pero yung gabing iyon, hindi ko alam kung anong nangyari. Si Dwayne, may kabataan sa katawan na hindi ko kayang tanggihan, parang may something sa kanya na nagpapaalala sa akin kung paano ko naging masaya noon, bago maging magulo ang lahat. May mga sandali na nagkakatagpo kami sa mata, at kung saan-saan nagdala ang mga titig namin. Nang nagtakbuhan ang oras, at nagkataon na halos gabi na, kami na lang ang magkasama sa bahay. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na niyayakap ko siya, hindi ko siya tinulak, at hindi ko na rin nalaman kung anong nangyari. Walang sinabi si Dwayne, pero ramdam ko ang init ng katawan niya, parang nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Dumating ang pagkakataon na humarap ako kay Arnold. Alam kong hindi ko siya pwedeng ipagtapat agad-agad, pero ramdam ko na may mga bagay na hindi na kayang balikan. Ang pakiramdam ko, nanghihinayang ako sa pagkakaroon ng mga hindi nasabing saloobin. Gusto ko sanang sabihin kay Arnold ang nangyari, pero may takot. Takot sa magiging reaksyon niya at takot sa sarili ko kung magiging matatag ba ako sa lahat ng mangyayari pagkatapos. Isang magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang sanang magbahagi ng mga bagay na hindi ko pa nasasabi kay Arnold, mga bagay na matagal ko nang tinatago. Bago ko simulan ang lahat ng ito, gusto ko munang ipaliwanag kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi ko na rin kayang itago pa. Minsan kasi, ang mga desisyon natin ay nakabatay sa mga bagay na hindi natin nakikita agad, mga bagay na matagal nang bumabalot sa atin, na hindi natin alam na nagiging dahilan ng ating mga pagkakamali. Nung unang taon ng kasal namin ni Arnold, ang saya namin. Pero habang tumatagal, nakikita ko na ang distansya sa pagitan namin. Hindi lang physical, kundi emotional din. Naghanap ako ng mga bagay na hindi ko makuha sa kanya, mga simpleng bagay na alam ko sanang kaya niyang ibigay. Halimbawa na lang, ang mga maliliit na bagay na nagiging mahirap para sa kanya, gaya ng oras na magkasama kami. Laging abala, laging may iniisip. Hindi ko alam kung may mga bagay siyang tinatago, o kung siya lang talaga ay walang oras sa amin. Naaalala ko pa noong nagkakilala kami, si Arnold ay isang matipuno, malakas magpakita ng pagmamahal. Pero hindi ko inisip noon na darating ang panahon na magiging malamig siya, hindi lang physically kundi pati na rin sa emosyon. Nasa abroad siya, at halos wala akong maramdaman na koneksyon mula sa kanya. Tulad na lang ng mga gabi na magkasama kami, pero hindi na namin maibalik ang init na nararamdaman namin noon. Nakakapagod na, parang hindi ko na kayang maghintay pa. Hanggang dumating si Dwayne. Si Dwayne ay kababata ni Arnold, at siya yung batang lalaki na madalas dumaan sa bahay namin para magtulungan sa mga simpleng gawain. Hindi ko inaasahan na magbabago ang lahat dahil lang sa isang pagkakataon. Si Dwayne, hindi ko siya kilala ng mabuti noon, pero mayroong isang araw na napansin ko ang mga titig niya sa akin. Hindi ko matanggal sa isip ko na may ibang klase ng tensyon sa pagitan namin, parang may hindi ko maipaliwanag na magnetismo. Tama ako, nang magtagpo kami sa hindi inaasahang pagkakataon, isang gabing magkasama kami sa harap ng bahay, pakiramdam ko, ibang tao na ako. Hindi ko siya tinutulak,
hindi ko siya iniiwasan. Sa mga simpleng titig at mga ngiti, may kakaibang spark na nagdala ng init na matagal ko nang namiss. Siguro, ang iniisip ko noon, hindi na ako kailangang maghintay para sa pagmamahal na hindi ko na natutunan kay Arnold. Si Dwayne, hindi ko kayang tanggihan, at doon nagbago ang lahat. Si Arnold, na hindi ko na nakikita ang katulad ng init na naramdaman ko kay Dwayne. At hindi ko na rin alam kung paano ko haharapin si Arnold sa lahat ng ito. Si Dwayne, na parang siyang nagbigay sa akin ng init at tuwa na hindi ko na naranasan kay Arnold, ay nagbigay ng matinding pagkalito. Siya ang dahilan kung bakit ang lahat ng iniisip ko ay nahulog sa isang bagay na masakit. Hindi ko alam kung magtatagal pa ako kay Arnold, o kung dapat ko bang sundan ang nararamdaman ko kay Dwayne. Isang gabi, habang kami nag-uusap ni Arnold sa sala, nagtakda ako ng oras na magsabi ng totoo. Hindi ko na kayang itago pa. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko, at alam kong kailangan ko na itong aminin, kahit pa ito'y makasakit. Sabi ko sa sarili ko, kung mahal ko siya, ito na ang tamang pagkakataon para maging tapat. Ngunit pagdating ng sandaling iyon, nang ibuka ko ang bibig ko at aminin sa kanya ang nangyari, ang pagtataksil ko kay Dwayne, parang ang buong mundo ay tumigil. Tanging ang mga salitang lumabas sa bibig ko ang narinig ko. Hindi ko kayang tignan ang mata ni Arnold habang sinasabi ko ito. Alam kong nakikinig siya, pero ang bigat ng katahimikan ay parang mga tinik na tumutusok sa katawan ko. Walang imik si Arnold nang matapos kong magsalita. His silence was deafening. Hindi ko malaman kung ano ang nangyayari sa kanya, kung galit ba siya, nasaktan, o may halong awa sa sarili. Sa mga sumunod na minuto, hindi ko pa rin naririnig ang kahit anong sagot mula sa kanya. Habang ako'y nakatingin sa sahig, ang mga mata ko ay namumuo ng mga luha, pero pinigilan ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko mula sa kanya, kaya't wala akong lakas na maghanap ng sagot sa mata niya. Maya-maya, narinig ko ang boses niya. Mabigat, halos malamig, bakit mo ginawa yon? Tanong niya, hindi ko matukoy kung puno ng galit o pagkabigo. Bakit ako? Bakit hindi mo na lang ako pinili kung may problema tayo? Anong klaseng relasyon ito? Nandyan ang galit sa tono niya, pero mayroon ding pagkatalo sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. At alam ko, kahit ganoon ang mga tanong, nagmamahal pa rin siya sa akin. He was hurt, and it showed. Pero masakit para sa akin na marinig siya sa ganong kalagayan. He felt betrayed, and I was the one who caused it. Nakita ko siya na tumayo at nagsimulang maglakad palayo. 1 minuto, 2, wala siyang sinabi, pero ang katawan niyang nakatungo at ang mga hakbang na mabigat ay nagsasabi ng lahat. Para bang naiwan siya sa limbo, hindi alam kung paano haharapin ang mga bagay. Ako naman, nagpatuloy lang ang mga luha ko. Hindi ko alam kung anong uri ng kaligtasan ang inaasahan ko, kung may pag-asa pa bang magbabalik ang dati. Hindi ko alam kung anong naging reaksyon ko sa huling tinig ni Arnold. Ang sakit ng puso ko, at sa mga sandaling iyon, ang natutunan ko, hindi pala lahat ng pagmamahal ay sapat. Hindi pala lahat ng pagkakamali ay kayang patawarin ng madaling salita. Si Arnold, kahit galit, kahit nasaktan, hindi pa rin kayang bitawan ang relasyon namin. Nagbalik siya sa tabi ko pagkatapos ng ilang minuto, hindi nagsalita. Pero nang hawakan niya ang kamay ko, wala na akong ibang naramdaman kundi ang bigat. At doon ko na-realize, ang relasyon namin ay hindi lang pag-ibig. May mga bagay na hindi kayang i-repair ng simpleng paghingi ng tawad. Mula nung gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang lahat. Si Arnold, na dati maligaya at mapagbigay, ay parang nagbago. Para bang isang malamig na pader ang naglayo sa amin, isang pader na hindi ko kayang sirain. Minsan, nakaupo lang siya sa tabi ko, wala kaming sinasabi, parang hindi ko na siya asawa ko. Ramdam ko ang distansya na lumalaki sa pagitan namin. Dati, hindi ko nararamdaman na may pagitan kami, pero ngayon, parang kahit magkatabi kami, magkalayo ang puso namin. At ako, si Ana, hindi ko na alam kung paano haharapin ang lahat. Matapos ang mga nangyari, gabi-gabing nag-aalangan akong magtanong sa kanya, mag-request ng kahit anong kilos ng pagmamahal, dahil alam ko, hindi na siya ganoon sa akin. Tinutokso ko pa ang sarili ko, baka ako lang ang may kasalanan sa lahat ng ito. Baka ako lang ang sobrang makasarili sa paghahangad ng mga bagay na hindi ko natanggap mula sa kanya. Siguro nga, ako lang ang may kasalanan.
Pero hindi ko rin kayang balewalain si Dwayne. Hindi ko siya kayang iwasan, at kahit anong itulak ko sa aking sarili, muling bumangon ang mga alaalang iyon sa kanya. Hindi ko na rin matanggal sa isipan ko ang mga nararamdaman ko tuwing nagkikita kami, yung hindi ko kayang ipaliwanag. Nakakaramdam ako ng guilt sa bawat hakbang ko, pero wala na akong magawa kundi tanggapin na tila naging bahagi na siya ng buhay ko. Pati si Arnold, hindi ko na kayang magpaliwanag sa kanya ang tunay na nararamdaman ko, dahil natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Ang pakiramdam ko, nasaktan ko siya, at wala akong karapatang humingi ng anumang paliwanag. Hindi ko na alam kung paano ko aayusin pa ang lahat. Nagumpisa akong magduda sa sarili ko, bakit ko ba ginawa ang mga bagay na iyon? Ang buhay ko ay puno ng pagkalito at mga insecurities. Hindi ko na alam kung ano ang direksyon na tatahakin namin ni Arnold. Nais ko sanang magsimula muli, pero sa bawat galak ko, sa bawat pagkakataon na iniisip ko kung may pag-asa pa, napapalitan lang iyon ng takot. Takot na baka hindi ko na maibalik ang lahat sa dati. Takot na baka si Arnold ay hindi na muling magtiwala sa akin. Takot na baka maging magulo na ang buhay namin, at hindi ko na kayang ayusin pa ang mga pagkakamali ko. Si Dwayne naman, hindi ko alam kung anong papel ang ginagampanan niya sa buhay ko. Gusto ko siyang itulak palayo, ngunit hindi ko siya kayang itapon. Minsan, naiisip ko, baka nga masyado akong nagpadala sa mga nararamdaman ko, at ngayon, wala akong ibang magawa kundi tanggapin ang mga kahihinatnan. Bawat hakbang ko, bawat kilos ko, ay may kasamang tanong, paano ko haharapin si Arnold? Paano ko aayusin ang mga bagay na nag-ulo ko? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, o kung paano ko matutunan magpatawad sa sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang akong nawawala. Alam kong wala nang pagbalik, at sa mga susunod na araw, hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba para magbago ang lahat. Isang linggo na ang lumipas simula ng gabing iyon, at halos gabi-gabi akong iniisip ang nangyari. Minsan lang mangyari na magtapat ka sa taong mahal mo, at pagkatapos, iisipin mong may mali sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero sa bawat araw na lumilipas, parang mas nahulog ako sa isang madilim na balon na wala akong makita na dulo. Si Arnold, si Dwayne, mga pangalan na ang hirap iwasan, parang mga anino na sumusunod sa bawat hakbang ko. Ngayon, nag-iisa ako sa aking mga pagninilay-nilay. Naisip ko, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagmamahal sa akin? Para bang, sa lahat ng nangyari, hindi ko na matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Si Arnold, ang asawa ko, ay ang katuwang ko sa buhay. Siya ang kasama ko sa pagbuo ng pamilya, ang ama ng mga anak namin. Ibinuhos ko ang mga taon ko sa kanya, at siya, handa akong tiisin ang mga pag-aalala at kalungkutan ng magkasama kami, para lang sa pamilya namin. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, naiisip ko na ba't hindi ko na nararamdaman ang init ng pagmamahal sa kanya. Wala na bang ibig sabihin ang kasal namin sa ngayon? O baka naman ako lang ang hindi kayang tanggapin ang mga pagkatalo ko sa sarili ko? Dito na pumasok si Dwayne. Si Dwayne, ang kapitbahay namin, na sa isang gabi lang ay nagbigay ng init na hindi ko na muling naramdaman kay Arnold. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa bawat pagkakataon na magkasama kami, may kakaibang pakiramdam. Yung mga simpleng tinginan, mga ngiti na akala ko'y walang ibig sabihin, pero sa mga mata ko, nagbigay ng saya. Hindi ko maipaliwanag, pero may isang parte sa akin na naiintriga sa kung ano ang nangyayari sa amin. Ang problema ko lang, hindi ko alam kung ito ba'y pagmamahal o isang simpleng pagnanasa lang na nagkataon. Nais ko sanang sabihing may pagmamahal ako kay Dwayne, pero paano ko malalaman kung iyon nga ba? May mga gabi na akala ko may kahulugan, pero may mga araw na parang ako lang ang nag-iisip ng malalim, habang siya, nagiging mas aloof. Naisip ko rin, baka lahat ng ito'y isang escape na lang. Baka hindi ko lang kayang harapin ang mga problema ko kay Arnold, at si Dwayne na lang ang naging daan para makalimot. Baka gusto ko lang ng pansamantalang saya, isang pakiramdam na hindi ko kayang itanggi. Kaya nga siguro nahulog ako sa ganitong sitwasyon, dahil hindi ko kayang tanggapin ang mga bagay na hindi ko makuha kay Arnold. Pero ito ba talaga ang sagot sa lahat ng tanong ko? Ang makalimutan ang mga sakit sa isang gabing punong-puno ng init. Sa mga tanong kong ito, pakiramdam ko'y ako na lang ang nawawala. Hindi ko kayang sabihin kay Arnold, hindi ko kayang sabihin kay Dwayne.
Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang confusion, at ang sakit ng hindi ko kayang tanggapin ang aking mga pagkakamali. Ang damdamin ko ngayon ay parang malaking halong galit at panghihinayang, at hindi ko alam kung saan ito patungo. Kailangan ko bang magdesisyon? Kailangan ko bang piliin kung saan ako lalapit, o baka naman hindi ko na kayang ayusin pa ang lahat? Iyon ang mga tanong na patuloy kong iniiwasan, ngunit alam kong hindi ko na matatakasan. Ang nararamdaman ko, ang mga bagay na ginawa ko, tila ba magkakasunod na pagkatalo na wala ng pag-asa pang maibalik ang lahat. Isang linggo na ang lumipas simula ng gabing iyon, at halos gabi-gabi akong iniisip ang nangyari. Minsan lang mangyari na magtapat ka sa taong mahal mo, at pagkatapos, iisipin mong may mali sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero sa bawat araw na lumilipas, parang mas nahulog ako sa isang madilim na balon na wala akong makita na dulo. Si Arnold, si Dwayne, mga pangalan na ang hirap iwasan, parang mga anino na sumusunod sa bawat hakbang ko. Ngayon, nag-iisa ako sa aking mga pagninilay-nilay. Naisip ko, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagmamahal sa akin? Para bang, sa lahat ng nangyari, hindi ko na matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Si Arnold, ang asawa ko, ay ang katuwang ko sa buhay. Siya ang kasama ko sa pagbuo ng pamilya, ang ama ng mga anak namin. Ibinuhos ko ang mga taon ko sa kanya, at siya, handa akong tiisin ang mga pag-aalala at kalungkutan ng magkasama kami, para lang sa pamilya namin. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, naiisip ko na ba't hindi ko na nararamdaman ang init ng pagmamahal sa kanya. Wala na bang ibig sabihin ang kasal namin sa ngayon? O baka naman ako lang ang hindi kayang tanggapin ang mga pagkatalo ko sa sarili ko. Dito na pumasok si Dwayne. Si Dwayne, ang kapitbahay namin, na sa isang gabi lang ay nagbigay ng init na hindi ko na muling naramdaman kay Arnold. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa bawat pagkakataon na magkasama kami, may kakaibang pakiramdam. Yung mga simpleng tinginan, mga ngiti na akala ko'y walang ibig sabihin, pero sa mga mata ko, nagbigay ng saya. Hindi ko maipaliwanag, pero may isang parte sa akin na naiintriga sa kung ano ang nangyayari sa amin. Ang problema ko lang, hindi ko alam kung ito ba'y pagmamahal o isang simpleng pagnanasa lang na nagkataon. Nais ko sanang sabihing may pagmamahal ako kay Dwayne, pero paano ko malalaman kung iyon nga ba? May mga gabi na akala ko may kahulugan, pero may mga araw na parang ako lang ang nag-iisip ng malalim, habang siya, nagiging mas aloof. Naisip ko rin, baka lahat ng ito'y isang escape na lang. Baka hindi ko lang kayang harapin ang mga problema ko kay Arnold, at si Dwayne na lang ang naging daan para makalimot. Baka gusto ko lang ng pansamantalang saya, isang pakiramdam na hindi ko kayang itanggi. Kaya nga siguro nahulog ako sa ganitong sitwasyon, dahil hindi ko kayang tanggapin ang mga bagay na hindi ko makuha kay Arnold. Pero ito ba talaga ang sagot sa lahat ng tanong ko? Ang makalimutan ang mga sakit sa isang gabing punong-puno ng init. Sa mga tanong kong ito, pakiramdam ko'y ako na lang ang nawawala. Hindi ko kayang sabihin kay Arnold, hindi ko kayang sabihin kay Dwayne. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang confusion, at ang sakit ng hindi ko kayang tanggapin ang aking mga pagkakamali. Ang damdamin ko ngayon ay parang malaking halong galit at panghihinayang, at hindi ko alam kung saan ito patungo. Kailangan ko bang magdesisyon? Kailangan ko bang piliin kung saan ako lalapit, o baka naman hindi ko na kayang ayusin pa ang lahat? Iyon ang mga tanong na patuloy kong iniiwasan, ngunit alam kong hindi ko na matatakasan. Ang nararamdaman ko, ang mga bagay na ginawa ko, tila ba magkakasunod na pagkatalo na wala ng pag-asa pang maibalik ang lahat. Isang araw, habang magkasama kami ni Dwayne, nararamdaman ko na may mali sa kanyang mga galaw. Parang may kung anong hindi niya masabi, pero may mga mata siya na puno ng galit, at ang katawan niya, ibang-iba ang ikot. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa bawat minutong lumilipas, parang tinutokso ako ng nararamdaman niyang paglayo. Alam kong may nangyari, at nang magsimula siyang magsalita, napagtanto ko, nalaman niya ang lahat. Ano ba talaga ang nangyayari sa atin, Ana? Ang tanong niya sa tono ng isang taong nasaktan, pero matigas. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na iyon agad-agad. Alam kong naiinis siya, alam kong ang sakit sa kanya ng ginawa ko, at masakit din sa akin ang makita siyang ganito. Dwayne, nagsimula akong magsalita, pero pinutol niya ako. Gusto ko lang malaman kung paano mo kaya ginusto ang lahat ng ito, paano mo kayang magdesisyon na tapusin ang lahat.
Sinira mo kami, Ana. Lahat ng ginugol natin, lahat ng panahon, isang iglap lang nawala. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanya, hindi ko kayang lumapit. Hindi ko kayang magpaliwanag. Sa mga mata ko, si Dwayne na nakatayo sa harap ko, punong-puno ng galit, parang pader na hindi ko kayang gapiin. Gusto ko na lang magbago, Dwayne, ang sabi ko, pero wala na akong lakas. Hindi ko na kayang magpatuloy, kasi mahal ko pa rin si Arnold, at kailangan kong ayusin ang lahat. Hindi mo ba ako naiintindihan? Si Dwayne, lalapit sa akin, ngunit may punit na emosyon sa kanyang mata. Hindi ko kayang makita kang aalis. Hindi ko kayang pakawalan ka ng ganito. Na parang wala lang sa iyo ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Nakaramdam ako ng pagkasaktan, pero sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Tama ba yung ginagawa mo, Ana? Iniisip mo ba kung paano ako? Kung ako pa rin yung dapat mong piliin, o si Arnold na sa mga taon na ito'y iniwasan ka? Ilang saglit ng katahimikan at tanging ang tunog ng mga hininga namin ang naririnig ko. Nahulog na ang mga luha ko. Hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Gusto kong magpaliwanag, pero nahirapan ako. Pumipiglas ang puso ko, at napagtanto ko na sa mga desisyong ginawa ko, hindi ko na kayang balikan pa ang nakaraan. Sinabi ko na lang, hindi ko na kayang ituloy ang kung ano man to, Dwayne. Hindi ko na kayang masaktan ka pa. Pero ang galit sa mga mata ni Dwayne, ang matinding sakit na naramdaman ko mula sa mga salitang iyon, tumagos sa katawan ko. Hindi ko na kayang hawakan pa ang mga nararamdaman ko, at ang mga emosyon namin ay nagsabog. Minsan, naiisip ko kung paano ko nasugatan ang sarili ko at ang mga taong mahal ko. Madalas kong balikan ang mga gabing iyon, ang mga sandaling iniwasan ko ang mga salita, ang mga pagkakataon na hindi ko hinarap ang mga nararamdaman ko. Pero sa bawat tanong na hindi ko masagot, natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin agad. May mga pagkakamali na nangyayari, at may mga pagkakataon na ang tanging magagawa mo lang ay tanggapin ang lahat ng ito. Ngayon, si Arnold at ako, nagsimula kaming mag-usap. Hindi pa kami ganap na maayos, ngunit may mga hakbang na kami patungo sa isang bagong simula. Hindi ko na kailangan pang magtago o magduda sa aming relasyon. Natutunan ko na hindi sapat na ang pagmamahal lang ang magtatagal sa lahat ng pagsubok. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap, sa pagkilala sa mga pagkukulang at sa pagtutok sa mga bagay na maaari pang baguhin. Si Dwayne, hindi ko na siya kayang patagilid na itulak sa isang sulok ng puso ko. Hindi ko siya kayang kalimutan, pero natutunan ko na sa mga ganitong sitwasyon, kailangan kong palayain ang mga nararamdaman ko para magpatuloy. Hindi ko alam kung siya ba ang tanging pag-ibig na nais ko o kung siya lang ay isang pagsubok sa aking sarili na kailangan ko ng isara. Pinili kong mag-focus sa pamilya ko, kay Arnold, at sa mga pagkakataong maramdaman ko ang muling pagbabalik ng tamis ng pagmamahal sa isang relasyon. Ang pinakamahalaga, natutunan kong magpatawad. Hindi lang kay Arnold, hindi lang kay Dwayne, kundi pati na rin sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay isang bigat na matagal ko nang iniwasan. Akala ko noon, sa bawat pagkakamali, ay nagiging mas mahirap na magpatuloy. Pero sa bawat hakbang ko patungo sa pagpapatawad, natutunan kong paluwagin ang pagkakabigat sa aking puso. Hindi ko na kailangang palaging maging perpekto. Kung may mga pagkakamali, natutunan ko na tanggapin sila at gamitin bilang lakas upang maging mas mabuting tao. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung magiging ganap na maayos ang lahat. Pero natutunan ko na sa bawat hakbang ng buhay, may mga pagkakataon na ang kailangan lang natin ay ang magsimula muli. Hindi ko na kailangan pang magtago sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang mga pagkakamali ko ay bahagi na ng aking kwento, at ang mga ito, kasama ang mga aral na natutunan ko, ay magbibigay gabay sa akin sa pagtahak ng bagong landas. Hindi man perpekto, ngunit sa ngayon, natutunan ko na may pag-asa. Pag-asa na sa bawat pagsubok ay may natutunan, at sa bawat pagkatalo, may pagkakataon na magsimula ng muli. Wala nang takot, wala nang mga lihim. Ang lahat ay nagsimula sa isang pagnanais na magbago, at ngayon, natutunan ko na ang unang hakbang sa pagbabago ay tanggapin ang lahat ng nangyari. At sa pagtatapos ng liham na ito, umaasa akong mas magaan na ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa akin at sa pamilya ko, pero natutunan kong maging bukas sa anumang mangyayari. Magsisimula akong muli, at sa bawat hakbang na tatahakin ko,
Sana ay madala ko ang mga aral ng nakaraan, at magpatuloy na may pag-asa sa aking puso.